Alam niyo ba sa simpleng pagsisearch at pagbisita sa mga kung ano mga website sa Google Chrome ay pwede nang mahakang ating mga personal account at mag-virus ng tao ating mga cellphone. So ito, meron ako sa inyong isi-share na 3 tips or 3 settings na dapat i-turn on nyo sa inyong Google Chrome para maiwasang mahakang ating mga personal account at makaiwas tayo sa mga viruses at malwares. Pumunta lang kayo sa inyong Google Chrome, tapos dito makikita nyo meron dyan 3 lines. Ayan, pipinutin nyo yan. At ito yung una natin kailangang i-turn on. Ayan, tapos makikita nyo dito may nakalagay dyan na Safe Search, pipinutin ninyo. Tapos dito, makikita nyo dyan yung filter. Ito yung pipiliin natin. So dito nga, nakalagay dyan, helps filter out explicit images, text, and links. So ito, gawin nyo to sa cellphone ng inyong mga anak, lalo na kung mga minor de edad dyan, di ba? Mga minor pa lang, may mga cellphone na. I-filter out nyo yung mga explicit content, like sexual activity, and graphic violence, diba? Para kapag nag-search yung mga minor de edad nyong anak, ay safe sila sa Google Chrome. Hindi sila makakita ng kung ano-anong mga bagay dyan na hindi kaya-aya sa mga minor de edad. And then next, itong 3 dots, pipindutin nyo yan. Tapos, dito tayo sa settings. Tapos dito scroll up ninyo, hanapin nyo itong privacy and security, pipindutin nyo yan. And then dito, makikita nyo dito yung safe browsing. Pinutin nyo itong safe browsing. And then, pinutin nyo naman itong enhanced protection. So, mababasa nyo dyan, faster proactive protection against dangerous websites, downloads, and extensions, warns you about password breaches, requires browsing data to be sent to Google. So, kailangan naka-enhanced protection yan para ma-warningan ka ni Google Chrome na if ever na meron ka ng pinapasok na mga website na dangerous at mga dina-download na pwedeng ma-hack yung mga personal account natin o kaya ma-virusan yung mga cellphone natin. Kaya maganda tong enhanced protection kasi masasabihan kayo ni Google Chrome, lalo na kung merong mga password breaches, di ba, na pwedeng ma-hack yung mga personal account natin. At itong always use secure connections, i-turn on nyo rin itong mga notifications. Para kung ano man yung mga binibisita nyong website, ay always secure na yung connections ninyo. Once na i-turn on nyo to, papasok pa lang kayo dun sa website na yun, mag-automatically set for safety na kaagad yung connections natin, di ba? So, may iwasang ma-hack yung mga personal data natin. Kasi kapag hindi tayo naka-turn on dito, ang mangyayari ay, if ever na hindi safe yung browser na yun, ay pwedeng matransfer yung mga personal data natin, personal information natin dun sa browser na yan kapag hindi tayo nakasecure dito. So yun yung dahilan kung bakit minsan may nahack na account kasi yung mga pinapasok nilang website ay hindi pala secure. Kaya mahalagang naka-turn on to para if ever na meron tayong browser na pasukin tapos hindi pala secure yon ay mag-automatic na mapaprivate yung mga personal data natin para hindi tayo ma-hack, di ba? So yun yung mga settings na dapat naka-turn on sa inyong Google Chrome. Pa-share naman ang video na to para makatulong ka din sa iba. Thank you for watching and follow for more!